pinaliparanan ng almost, sabi nga ng balita, more than 100 missiles. 100 to 200 missiles galing sa Iran, pinaliparan ang Israel. So nag-warning na ang Iran, huwag makialam ang Amerika. Sabi ng Amerika, lahat, dozens of the missiles ay na-intercept nila. Ibig sabihin, sinalubong ng mga missiles din. Nag-warning ang Iran, huwag makialam. O nakialam ng Amerika. Dahil pag hindi nila i-intercept yung mga drones, yung mga missiles na yun, maraming mamamatay. Dahil pinaulanan na ng missiles, mga 100 to 200, ngayon lang, ang Israel. Target ang Jerusalem. So lahat yan ay nasa Biblia. Amen. Mag-start na ba ang Third World War? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Tapi manalangin may mahal. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakil Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan at dalangin ng hinirang propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Almeda, sa oras tumalapin noon, hallelujah, sa kipong pagdadala ng balang mensahe, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah, hallelujah, sa lahat ng makinig sa mga salita, buksan mo, malapin noon ang kanilang mapag-unawa, ipuin mo Diyos sa kanilang mga puso. Hallelujah, ipaunawa mo sa kalagbang kaligtasan at sinakilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng hadlang at pagalangan lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor Linus Almeda, and also great the whole family of our beloved parish in the Lord. Sa inyong lahat na mahal makapatiran dito po sa Kawayan City Outreach, to our beloved viewers, sa lahat ng mga bisita, to my beloved co-workers, co-preachers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal, ang ating pong mga Biblia sa Mateo Kapitulo 24, sa talatang 1 hanggang 14. Tuloy-tuloy po ang basa. Sundan po natin, minamahal, from the book of St. Matthew, chapter 24, verses 1 to 14. Sound. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 24, talata po 1 hanggang 14. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo,
at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimahanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mabansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa at magkakaputan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa 14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sinabi ng ating mabait na Diyos, minamahal ang mga mangyayari bago ang kanyang pagparito. So yung ating pong binasa from verse 1 to 14, yun po yung kabuuan ng pangyayari o mangyayari mula sa kapanahunan nating mahal na Panginoon hanggang sa ating kapanahunan. So naganap na ba minamahal yung sinabi niya at tinukoy niya yung templo na mawasak? Naganap po minamahal. After 40 years na sinabi ng malapi noon, ang mga bagay na yon. So sinabi niya yun, mga edad 30 siya. So after 40 years, so AD 70 years, from 30 and plus 40, 20 years. AD 70, yung templo na tinutukoy ng mahal na Panginoon ay nawasak. Noong lumusob ang mga Roman soldiers at winasak ang templo ni Solomon. At nagsilitawan ang mga bulaang propeta, many false prophets, false Christ. Nagpakilala na sila ang totoong lingkod ng Diyos o sila si Kristo. Nagsilitawan ang napakaraming relihiyon na pinumunuan ng mga false teachers. Maraming naliligaw. Maraming nagsasabi, nandito ang Kristo. Hindi lang po sa Pilipinas. Marami pong mga nagpakilalang Kristo sa iba't ibang dako ng mundo. Millions ang sumusunod sa kanila. Tapos ang kauli-hulihan ng kanilang buhay, sila po ay nabilanggo. Sila po ay nakulong sa marami po mga kaso. Karamihan doon, mga sexual abuse, pamimera. Ganon din, dito sa Pilipinas, mayroon na pong nagpakilalang Kristo na ngayon nagtatago na, wanted na siya sa napakaraming kaso. Kasama na rin po yung sexual abuse. Warning na ng malapit noon yan, minamahal, na mayroong magpapakilalang Kristo at ang mga tao naman ay naniwala sa kanila, so buong buo ang pagtitiwala nila, pati kaluluwa, pati katawan, ibinigay na nila. Yan ay nasa hula. So hindi na po tayo nagtataka na mayroon talagang magsilitawan na ganon. Pero sabi ng verse 14,
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mayroon pong gospel of the kingdom. Sabi po ng unang Korinto 4:20, for the kingdom of God is not in word, but power. So sinabi na ng Biblia, minamahal kung ano ang ebanghelyo ng kaharian. Hindi po ito salita lamang. Salita ng Diyos na kasama ang himala. Signs, wonders, and miracles. Ito po ang mag-spread out throughout the whole world para magpatotoo. Magpatotoo as a witness to all nations. Nung pumasok ang ating mahal na pastor sa kuta ng mga kilabot ng mga bandidong teroristang Abu Sayyaf, tinutukan ng buong mundo. Kasi yung mga nagpakilalang mga leader ng reliyon na sila ay mga propeta kuno, Kristo kuno sila, pastor kuno sila, ay mga duwag sila lahat. Mayroon pong totoong lingkod ng Diyos. Hindi po natakot mamatay. Kasi dati na siya minamahal. Nakipagbuno sa kamatayan. Yung mag-ayuno ka ng 40 days, paulit-ulit, 93 days, that was in 1983, ay hindi ka natakot mamatay dyan. Yung mga pastor na nagpa-practice pag mangaral, pinapagaling nila talagang pinapagalingan nila yung paano magsalita dahil walang himala. So, inganyuhin ang mga tao sa bulada. Puro bla bla bla, wala namang prema, wala namang ebidensya, hindi naman nagpapatunay yung mga Pilipino na sila ay lingkod ng Diyos. Ang mga pastor nasa tuhod ng panalangin, pagtangis, walang kain araw at gabi. Talaga namang signs, wonders, and miracles, normal na lang sa ating paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang doktor of medicine, nagpatotoo sa himala ng malapit na nasaksihan niya. Maliban sa himala na nangyari sa buhay niya, minamahal. Yung kagalingan ng sakit, kagalingan ng sakit sa puso ng kanyang beloved wife. Schedule for heart bypass operation. Hindi na operahan. Pumunta lang dito sa Cagayan City from Manila. Instead na magpa-opera sa Heart Center, Philippine Heart Center. Sinabi niya, pumunta ka dito, magpabutismo ka. Sumunod, nagpabutismo. Ngayon, nagtrabaho na sa St. Luke Hospital. Malakas na malakas. Sabi nung nagpa-check up siya sa puso niya, negative na. Kahit sa Amerika, wala na siyang sakit sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, doktor ang nagpatotoo. Amen. Mabayaran mo ba yan? Nakataya ang lisensya niya pagka doktor at tapos sasabihin niya, pinagaling siya, magsisunungaling siya. Lisensyado siya, licensed doctor siya. Nagmasteral pa sa UP, Manila. Nagpatotoo. Pinagaling. At yung ating beloved brother Doc Canciller na isa pong military doctor, ranggo kapitan, naririnig lang niya yung Marag Valley, Sinundungan Valley, panahon ng gera, panahon nung nilusob ang Marag Valley. Siya po yung tagatanggap ng patay. At yung mga sugatan, o siya yung nagde-declare, patay na to, hindi pa. Halo-halo, sundalo, NPA. Pag NPA, pinag-aagawan ng mga ahente ng punerarya. Kinukumbinsi siya na pirmahan, na patay na kahit buhay pa.
Sabihin ng mga ahinti ng punerarya sa kanya, total Dok, NPA naman yan. Ipirmahan mo na Dok para dalhin na namin sa punerarya, ibalsam muna namin. May pulso pa. Pumipitik pa yung puso. Sabi niya, hindi pwede. Trabaho ko, doktor. Hindi ko pwede sabihin na patay na yung buhay pa. Pera na sana yun. Bibigyan siya ng porsyento. Pero talagang noon pa man, wala pa sa Jesus Miracle Crusade, tinawag na siya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So nasaksihan niya yung ating pong church anniversary. Napakainit. Ha? Pinagtatawanan pa yung mga nagbibigay ng leaflets. Mag-umpisa kayo, alauna. Sinong dadalo? Napakainit. Pumasok yung 2024, wala pang ulan, walang kaulan-ulan. Tapos mag-umpisa kayo alauna, open yung kanilang maliit na basketball court doon. Walang malayo yung mga bahay, yung kahoy, layo. Talaga naman, yung tent doon, nandoon yung drum set at mga mixer. At mayroong maliit doon sa crowd na 10 lang yata makasilong. Mainit talaga. At narinig pala niya yung kwentuhan namin. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Nag-order na ako ng ulap sa Panginoon. Tatabunan tayo ng ulap mamaya. Yung mga nandoon nakarinig, sana may ulan kasama. Yung ulap at ulan, kasama pa buhawi, kidlat, at kulog. Sama-sama na yon. Bumaha doon sa basketball court. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, sabi nga, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness. So tayo yun, minamahal. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Whole world. Kumalat na po tayo sa buong mundo ngayon. Hindi lang para maghanap buhay ang ating mga kababayan doon. Parang stepping stone lang po yan. Na sila pumunta doon para maghanap buhay. Pero ang pinaka-plano ng Diyos para tuparin ang mission natin na i-spread ang gospel of the kingdom sa iba't ibang bansa bago ang wakas. Amen. Siguro hindi pa ninyo na monitor dahil ngayon lang nangyari. Pinaliparanan ng almost, sabi nga ng balita, more than 100 missiles. 100 to 200 missiles galing sa Iran, pinaliparan ang Israel. So nag-warning na ang Iran, huwag makialam ang Amerika. Sabi ng Amerika, lahat, dozens of the missiles ay na-intercept nila. Ibig sabihin, sinalubong ng mga missiles din. Nag-warning ang Iran, huwag makialam. O nakialam ng Amerika. Dahil pag hindi nila i-intercept yung mga drones, yung mga missiles na yon, maraming mamamatay. Dahil pinaulanan na ng missiles, mga 100 to 200, ngayon lang, ang Israel. Target ang Jerusalem. So lahat yan ay nasa Biblia. Amen. Mag-start na ba ang Third World War? Ang ating presidente ay bago lang. Ayaw ko kung nakabalik na. Pumunta sa Amerika. May emergency summit sila doon. Amerika, Japan, and Philippines. Joint forces. Pag gagalaw ang China against Japan or against Taiwan or against Philippines, itong tatlo na to ay magtulong-tulungan.
Maliban pa sa Australia, di ba pang mga allied forces, nag-join forces sila. Sa security, kasama na rin doon ang sinasabi nilang infrastructures at development. Magtulong-tulungan sila. Kung magkaroon ng gera, magtulong-tulungan sa gera. Kung walang gera, magtulong-tulungan sa development. Parang ganon. So lahat na yan ay pinahintulutan ng Diyos. All things work together for good. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung hindi magkagera sa Pilipinas at kung lalago ang bansa natin, o di pagpapala, matutupad na yung sinasabi nila na hindi na mag-abroad ang mga Pilipino. Oo nga naman, minamahal, kung tataas ang ekonomiya natin, tataas ang value ng ating pera, wala na mag-abroad. Ngayon na mag-abroad pa dahil mataas ang value ng dollar. 50, 56, 55. Eh kung aabot na ng 20 ang value ng dollar, wala na siguro mag-abroad, no? Oh. At diyan na bababa ang presyo ng mga bilihin. Dahil pag tataas ang value ng piso, siyempre, yung piso mo, parang halimbawa kung 1:1, halimbawa lang po yun, pero imposible yan. Sa bagay, walang imposible sa Diyos. Halimbawa 1:1. $1 is 1 peso. So, yung 56 ang kilo ng bigas, bayaran mo na lang ng peso. Ang kilo ng bigas dahil yung peso mo equivalent ng $1. So, ganun na ang value niya. No? Pero kung babagsak ang ekonomiya natin, $1 is 100 pesos. So, yung 56 kilo ng bigas, magiging 100 kilos ang bigas niyan pag bababa yung value ng ating peso. So, kailangan tataas ang value ng peso natin. So, paano tataas? Pinintulutan ng Malapino na pagpapalay ng bansa natin. Kung totoo yung sinasabing 100 billion infrastructures, malaking bagay sa atin yan. So, it is a blessing in disguise pala na magkaroon ng gulo, may banta na lulusob ang China para tulungan ng Pilipinas, katulad ng Israel. Nung bumalik ang bansang Israel, that was 1948. Napakahirap nila, minamahal. Niluluso pa sila, araw-araw, binubomba sila. Pero tinulungan sila ng mga bansa, Amerika, United Kingdom. So, tumaas yung ekonomiya nila. Nagkaroon sila ng mga panggera ng mga armas. O ngayon, ang Israel, isa na sa pinakamayamang bansa. Napakataas yung value ng pera nila. So, ganun ang mangyayari. Kung wala pang rapture, kung wala pa ang pagbabalik ng Malapinoon. Dahil dito, sa Pilipinas, ang tao ng Diyos, man of God, a prophet of God, dahil sa kanyang panalangin at pagluhod, may blessing na tatanggapin ang bansa natin, ang mga Pilipino. At mapilitan sila na hanapin ng katotohanan. Kahapon, may 2 pastor na nakipagkita sa akin. Gusto nilang i-affiliate yung kanilang church. Taga-Angadanan. Ang isa Church of Christ, yung isa Free Will. Gusto nilang mag-affiliate. So, hindi lang silang dalawa. Marami na ngayon naghahanap. Saan sila maglilingkod? Na sigurado ang kaligtasan. May prueba, may ebidensya, hindi lang sa salita. Dito ang ating paglilingkod ay mayroon pong patunay. Hindi po tayo ang nagpapatunay. Ang Diyos, yung ating pong mga patutuo, hindi natin gawa-gawa yan. Yung kagalingan ng sakit na pneumonia, sakit sa puso, na kurinti ng 10,000 volts. Bakit si Brother Idro ba ang gumawa ng patutuo na yon? Eh kung hindi siya niligtas ng Diyos, 6 feet below the ground na siya. Wala siyang patutuo. Amen. Pero dahil ang Diyos ang nagpatutuo na buhay siya, pagsigaw niya ng hallelujah, pagpasok ng kurinti sa kanyang katawan, iningatan ng Malapinoon ang kanyang internal organs. Walang nadali. Akala mo hindi na kuryente. Samantalang
sabi ng doktor, 240 volts lang. Marami ng dead on arrival na dumating sa kanilang hospital, dead on arrival. Pero siya, 10,000 volts, buhay na buhay. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Hinigop siya ng kuryente. Yung kasama niya, tumalsik. Dito lang sa kamay. Ayaw magpabautismo, talagang matigas. Pati parents, ayaw. Sabi ko, paglabas nyo dito, dumaan kayo sa pastoral house kasi nadadaanan nila dito. Magbabautismo kayo. Ayaw. Dito lang, kamay lang. Parang may mga bukol-bukol na parang jolin, na parang tubig, yung kamay niya. Yung kanang kamay. Ayaw. Nung nagkita kami, dahil magaling sa tiles, siya ang nag-tiles sa CR, ganun na yung kanyang kamay. Mabuti nilang kalawiti siya. So, yung kasang kamay niya, hindi magamit. Gumanon. Si Padre Edro, normal lahat na daliri niya, kamay at paa. Diyan mo ma-compare na ang Diyos natin ay buhay at totoo. Amen. Bakit? Ano bang mayroon sa hallelujah? Ha? Revelation 19:1, yan po ay narinig ni Juan, John the Beloved. Si Apostol Juan, narinig niya na nagsigawan ang mga nilalang ng Diyos sa langit at nagsasabi, Hallelujah. Sabi ng tinig, Hallelujah. Ang ibig sabihin, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Sabi ng malapastor, pag darating ang disgrasya, wala ka ng panahon na manalangin. A split of a seconds, isigaw mo sa malakas na tinig ang Hallelujah. Ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Atin pong basahin. Revelation chapter 19, verse 1. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 19, talata po 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. O anong ibig sabihin ng hallelujah? Kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan ay nauukol sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ganun ka powerful ang hallelujah. No? Pagising mo sa madaling araw, palakpak ka, hallelujah, kahit paulit-ulit lang yan. Kung wala kang alam na kanta, papupuri na po sa Diyos yan. Kasi yung iba kasi, ang alam lang nila, hallelujah, rebuke daw yan. Pagbanggit, hallelujah, huwag mo akong rebukein, Brad. Bakit mo akong di-rebuke? Ang hallelujah ay pagpupuri din po yan, minamahal. Kasi ang word na hallelujah is, sa English po yan is praise. Yeah is God. So hallelujah is praise God. Amen. Everybody say praise the Lord. So hallelujah, praise the Lord. Ininterpret na nga eh. Hallelujah, praise the Lord. Yung hallelujah, ang ibig sabihin doon, praise the Lord. Hallelujah is praise. Yeah is God or Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Para pangalan na Elijah. 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 Eli is my God. My God. Eli, my God. Jah. Yun po yung hallelujah or Jah. Praise God. Amen. Amen. Yung mga pangalan kasi sa Israel, may kahulugan kasi yan, minimal. Hindi lang basta-basta ang pangalan yan. Katulad ng pangalang Jesus.
Ibig sabihin, God became our Savior. Oh? From the word Yah, kasi sa Hebrew kasi yan, Yah, Suwa. Yah is God, Suwa is Savior. So, Yahshua is God, our Savior. Sa English pa, Jesus. Naunawaan po natin, minamahal? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi baka sakali. Ha? Hindi baka sakali. Wala ka nang mahanap pa na katulad o mas higit pa. Dadaigin mo pa si beloved Bishop Samuel Smith. Mayroon talaga siyang panahon na maghanap. Dahil as a president of the Apostolic World Christian Fellowship, siya po yung naglilibot buong mundo. Yung ibang mga Kristiyano, maghanap ako, baka mayroon pa ako mahanap. Bakit? May pera ka ba na hanapin mo talaga? Pamasahe sa aeroplano para punta ka ng Brazil, punta ka ng Australia, punta ka ng Russia, punta ka ng Africa, America, Canada, Israel. Saan mo hanapin? Dito sa Pilipinas lang? Kulang yun. Kasi may mga relihiyon na wala sa Pilipinas. There are more or less 7,000 religions throughout the whole world. O ilan lang ang nasa Pilipinas doon? Baka wala pang 1,000. Kung hanapin mo, ikutin mo na ang buong mundo. Yan ang ginawa ni beloved Bishop Samuel Smith. Sa iba't ibang mga fellowship, dumadalo siya. Apostolic, pag may mga invitation sa buong mundo, paikot siya. Sabi niya, kung mahanap ko na ang totoong pastor, man of God, na talagang yung kanyang buhay ay angkop sa nakasulat sa Biblia, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sasabihin ko sa inyo. At nung nakita niyang mga pastor, hindi lang niya sinabi, dinala pa niya ang kanyang makasamahan. Every year, tinataon nila na dito sila mag-convention sa Pilipinas. Kasabay o halos magkatapat doon sa ating Talipaw Peace Mission Anniversary para masilayan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade at makadalo yung kanyang makasamang mga missionaries dahil natagpuan nila na dito pala sa Pilipinas, nandito ang totoong pastor ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nasabi ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan ang pinagtataka ng mga sundalo, mga NPA. Kahit yung mga nakausap ko, mga matataas ang ranggo sa armed forces, sabi nila, naantig kami dito. Naantig kami dito sa sinasabing, we hate communism, but we love the communist. Maganda to. Maganda to. Instead na magera, ito na lang. Kayo na lang. So, pinagtuturo na sa amin kung saan yung mga NPA. Kasi baliktad na ngayon, minamahal. Ang NPA noon, nagtago sa bundok. Ngayon, baliktad. Ang mga sundalo na ngayon ang nandoon sa bundok. Sa mga walang katao-tao, nandoon sila. Ang mga NPA ngayon, nagbabaan, nandoon sila sa komunidad. Dati, ang mga detachment ng sundalo, nasa paralan, barangay hall, malapit sa komunidad, maraming tao. So pinagbawal na yan ngayon. Lahat ng mga detachment doon na nilagay sa mga liblib na walang katao-tao. Yung dinadaanan, kinakampuhan ng NPA, doon na sila nagkakampo. Ang mga NPA naman ang ginawa, bumaba, nandoon na sa komunidad, nakipaghalo sa tao dahil bawal nga magera na maraming madamay. So doon na sila sa mga tao. So, iyan naman ang oportunidad natin. Pagkakataon na natin yan na pumunta sa barangay. Dahil doon sa barangay, sa maraming tao, nandoon ang mga NPA.
ang mga sundalo nandoon sa kabundukan. So sila yung ating target na makarinig ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So napasok natin ng Sierra Madre last week. Hindi ko akalain, minamahal, na yung sinasabi nilang former kapitan ng Ditarom, grabe pala ang karanasan. Siya mismo nagsabi, sa kanila ang bahay kumakain ng mga NPA. Kuminsan 40, 60, mga armado. Tinuro pa sa amin yung dinaanan namin. Alam mo yung dinaanan nyo, Brad? Nakita mo yung mga patag doon? Part pa ng Ilagan yon bago kayo makapasok dito sa Sierra Madre, sa Dibilacan. Yung patag doon, 500 to 700 na NPA, diyan nagtitraining. Training ground yan. So na-confirm, sabi ni Kapinong sa Marag Valley, ang pinakamalaking training ground sa Cagayan Valley ay nandyan sa Ilagan, malapit sa Sierra Madre. Pag may helicopter, takbo lang sila sa ilalim ng mga kahoy. Tago sila. Habang naliligo kami, nag-prepare ng pagkain, Bible study, mag-umpisa alas 7 ng gabi. Walang kailaw-ilaw. Naligo kami, mga alas 4 na yun, alas 5. May putok ng baril, umaalingaw-ngaw. Nag-alisan yung mga naliligo doon. Kami nilang naiwan. Takot sila sa baril. Nagkwento yung pinaka-host doon, sabi niya, pasensya na kayo kanina, may nagpaputok ng baril. Sabi ko, sino yun? Yung mga kasamahan namin, pang-alis lang daw ng kalawang. Pinaputok niya para mawala na yung kalawang. Kung hindi tayo totoong lingkod ng Diyos, di mag-alisan na rin kami pauwi. Pero hindi po kami umuwi, minamahal. Alas 7, natapos mag-alas 10 ng gabi, binaybay namin ang kahabaan ng Sierra Madre palabas ng Ilagan, mag-alas 12 na. Pagdating ko sa checkpoint ng pulis sa Bayabo, yung sa sentro na, sa kabisera, sa San Antonio. Nandoon sila, Brother Joey, hinold. Sabi niya, Kuya, hinold kami. So, bakit? Yung pala, yung pulis na kausap namin, nag-shifting na, hindi na yun ng pulis na nandoon, yung Regional Mobile Force. Ibang pulis na yung nandoon, naka-shifting. Hindi kilala yung sakyan. Nung nagpakilala kami, yung isa, nagpaalam sa amin yan kanina. So, invited tayo mag-krusada sa kampo ng kapulisan at sundaluhan doon. Kasi may checkpoint po doon ng sundalo at pulis. Hindi lang sa lugar na nandoon ng mga NPA, kahit saang lugar, welcome ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay, minamahal. So ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi po yung paglilingkod na parang stagnant. No? Ang paglilingkod natin ay para tayong mga combatant kung sa sundalo pa. Combatant, ang ibig sabihin, nakipag-engage sa gera. Kasi may sundalo na pang-opisina. Halimbawa sa Camp Aguinaldo, Camp Bonifacio, di ba? Nandoon sila sa opisina, naka-aircon, nakaharap sa computer, encoder sila, sa mga records ng sundalo, mga operations. So, yun yung sa kanila. Mayroon namang sundalong tagaluto. Doon sa kampo ng Camp Aguinaldo, tagaluto lang sila doon. Maliban nila kung tagaluto ka, kasama ka sa gera, kumbatan ka pa rin. Bit-bit mo kaldero, bit-bit mo lahat, kasama ka sa gera. So sa atin, minamahal, nandito tayo sa field. Hindi tayo nag-aantay ng kaluluwa. Tayo ang humahayo, hanapin ang mga naliligaw ng landas. Amen. Di ba? Sa Marcos 16, 15 hanggang 18, humayo kayo. At ibang basahin yan. Pag ibig sabihin humayo, hindi po minamahal mag-stay. Hindi katulad ng ginagawa ng mga pastor ng iba't ibang sekta at denominasyon.
Nagkukrusada sa mga hotel, sa mga air condition ng mga lugar. O sinong target nila? Di ba mayayaman? O sa krusada ng Jesus Miracle Crusade, mayaman ba ang target? Ang nakalagay doon, ikaw ba'y may cancer? May leukemia? May karamdaman na walang kagalingan? Bulag, pipi, pilay, bingi, may problema sa pamilya, drug addict? Lahat ng mga tao na mayroong ganayan, hindi po mayayaman yan. Kung mayroon mang mayaman, na bankrupt na sa sakit na cancer. Tinanggihan na sa ospital, wala ng pambayad. Yan po yung iniimbitahan natin. Amen. Dahil sila yung nangangailangan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin. Kindly read it. Dito po sa Marcos 16, talata po 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mabagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng mabaging mga kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, mayroon pang mga malalaking krusada ang ating gagawin. Mga challenging crusade. Hindi naman pwedeng hindi natin puntahan yung mga tinuturo ng mga pulis at sundalo. Dahil ayaw nga nilang pumasok doon, ayaw nilang magkagera. At sila'y naniniwala na sa pamagitan ng banal na gawain ng Diyos, maging mapayapa ang mga barangay na yan. Amen. So yung mga hindi nakasama, kayo po ang priority. Mayroon pong barangay dyan sa Ilagan na boundary ng Tumawini, Ilagan, yung barangay Kapilyan, sa kasulok-sulukan ng kabundukan ng Ilagan yan. Si Ramadrin na part na yun, minamahal. Talagang positive. Sundalo at pulis ang nagsabi, nandyan talaga, positive. Humalo sa mga tao yung mga MP. So, hindi nila mapasok-pasok dahil pag magkagera, damay ang mga sibilyan. So tayo ang nakita nila, minamahal, na pag-asa para mabuksan ng isipan ng mga tao doon na may Diyos palang nagmamahal sa kanila. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ha? So, pinapractice na tayo ng mahal na Panginoon. Dahil pag lulusob ang China at hindi tayo na-practice, baka backslide kayo lahat. At hindi na kayo dadalo, Brad. Hindi na kami dadalo. May gera, Brad. Mabackslide na kami, Brad. Hindi Lalong pag magkagulo, lalo tayong lalapit sa malapit. Saan tayo pupunta? Amen. O hindi na kayo dadalo. Pag may gera, halimbawa, lulusob na yung China. O, may gera na, hindi na kayo dadalo. Magulat kayo, punong-puno dito. Yung mga Trinitarian pala, nagpuntahan na dito. Yung mga pastor, nagpuntahan na dito. Takot sila. O, di ba? Nung panahon ng pandemic, ay maraming nagtatanong, Brad, kailan tayo maggawain, Brad? Talagang kahit walang sasakyan, nilalakad yan. Kahit binawalan, overnight pa rin tayo. Ngayon, wala ng pandemic, wala ng gulo, palaylo-laylo na yung iba. Hindi ganoon, minamahal. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, sabi nga ng Malapinon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Magkagera at magkagera talaga. Hindi mo naman pwedeng rebukin yan. Gera, biprosin. Nasa Biblia Alam magsabihin mo, huwag mangyari. Nasa Biblia, nakasulat yan. Bansa laban sa bansa. Amen?
Ang init ng araw ay makasunog na sa balat ng tao. Magkaroon na ng mga sakit ang tao sa init ng araw. Magkagutom, magkalindol sa iba't ibang dako. Ang magpatuloy hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Yung ating pong naranasang blessings, patunay lang po yan. Ng Diyos ay nagpapala. Pero hindi ibig sabihin na walang mangyayaring kapighatian. Mayroong kapighatian na darating. Pinagpala nga tayo na yung kapighatian na ngayon na naranasan ng mga Kristiyano sa Israel ay hindi natin naranasan. Mayroon ding mga Kristiyano sa Gaza, sa Palestine, may mga Kristiyano sa Lebanon, may Kristiyano din sa Iran, may Kristiyano sa China. Sila po ay nagtatago doon dahil sila po ay inuusig, pinipersecute sila. So kahit sa ang dako, minamahal, kanya-kanyang mga pagsubok ang naranasan ng mga followers ng ating mahal na Panginoon. Exclusive lang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil dito kasama talaga natin ang Diyos na buhay. Mga karamdaman na wala nakagalingan, nagsigaling. Pagtawag natin sa Diyos ng ulan, bumagsak ang ulan. Yan ay patunay na totoo ang Diyos natin ay buhay. Mga kababayan natin na wala ng pag-asang gumaling, nagsigaling. Nag-umpisa lang ito ng ilang piraso. Pamilya lang ng ating mahal na pastor habang siya kinakausap ng mahal na Panginoon. Nag-umpisa ng ilang manampalataya lang. Hanggang umabot ng hundreds, thousands, millions. Ang bawat isa ay may patotoo. Hindi po tayo umabot ng milyon dahil sa testimony ng isang tao. Yung milyon na yon, bawat isa ay mayroong testimony. May patunay sa buhay niya. Kung paano siya binago. Kung paano siya pinagaling. Kung paano nilutas ang kanyang mga suliranin. Mga kapatiran na by faith, patay o buhay, nanindigan sa kanilang panampalataya, pinagaling ang kanilang mga karamdaman. Yan ang Diyos natin. Itaas po natin ating makabay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang iyong kabanatan
Pilipinas, di kalagitnaan ng presensya ng malapay na minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Matisod man kami sa aming daranan. Sa iyong pag-alad lahat luluhod. Sa iyong pag-alad may kagalingan. Sa iyong pag-alad mayroong kalikasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Hallelujah. Sa iyong pag-alad kami mananahan. Kahit ang mundo'y puno ng kaguluhan. Hallelujah. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pag-alad kami mananahan. Kahit ang mundo'y puno ng kaguluhan. Paligid pa namin pinapaunawan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan. Now is the day of submission. Now is the accepted time. Ating po mga viewers, mayroon po kayong mga kasama dyan sa iyong tahanan na hindi pa tumanggap sa Malapinon, ilapit nyo sa Malapinon bago maging huli ang lahat. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya, Roma 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi. Acts 3:19. Repent and be converted para darating sa iyo ang kasaganahan ng iyong buhay. Pangatlo, and be baptized in the name of Jesus Christ. Acts 2:38. Para mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, 3:11 ng Matthew, bautismo sa Espiritu Santo. Itaas ang inyong mga kamay at sumunod ka sa panalangin ito, banggitin po nyo taos puso. At pagkatapos ng ating banagawain, magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Wala pong bayad yan, libre ang kaligtasan nagmumula sa Malapinoon. Banggitin po nyo taos puso, Malapinoong Jesus. Maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus, sa lahat na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa lahat sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila sa pagmamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon.
Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na karamdaman. Tayo po'y mag-isang manalangin. Hallelujah. Magsisipong bawat isa minamahal. Hallelujah. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa malapi noon, humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali, ano kami naisip, nagawa, nabanggitin may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal patawarin mo manak malapi noon. Hallelujah. Sa panadalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Almeida, 10 pamanalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway ano mang gawa ng kaaway, demonyo na makaramdaman, sakit sa puso, high blood, cancer, demons of uncontrollable sickness and disease, diabetes, hallelujah, vices, problems, unbelief, and doubts, cast out, demons of drug addiction, hallelujah, demons of homosexuality, lesbianism, communism, cast out, sickness be healed, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po natin makamay, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang malakas na tinig, ang makapangyarihang salita, at isigaw po natin sabay ang pagtalon ng 3 beses ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na po minamahal sa pong special offering as announcement. Ating pong beloved brother, E.D. Mamawag. Praise the Lord. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. As your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hands, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in the storm. Oh. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the four